Let's now bless the Lord. Tayo po tayo. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Let all that is within me bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my
Panginoon, kami humingi ng tawad sa aming nag-isip na wika na gawa, mga pagkakamali at pagkukulo. Panginoon, kami lumalapit sa iyo sa araw at oras na ito. Ang aming mga panalangin ay iyong pinag. At ang aming mga prayer requests ay iyong bigay sa amin. At ang lahat ng mga kapatid namin wala sa lugar na ito ay iyong panunong kami. Ito ang aming samotinin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Congratulations! Dahil sa oras na ito, ang prayer request mo ay answered prayer. Pagay natin ang malakas sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilibing mo ang mga bagay na ito sa marunong at matatalino, at
pag-uulad ng bata. O Ama, sapagkat kayo ng kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin at kayong lahat na nagpapagano at nabibigatan sa inyong pasado. At kayong pagpapahingahin ko. Pasanin niyo ang aking pamato at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maawa at mababang loob at makasusuko kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawa ang dalhin ng aking pamato at mag-aangkasanin ang bibigay ko sa inyo. Mga kapatid at magulang ang mabuting balita ng ating Panginoon. Palakpakan po yung sila mga sila. Kasama po ba ang mga ito? Mga mga lahat. So salamat sa Diyos. Tayo lahat ay answered prayer na. Amen. So tayo nagsuko sa pasensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa ako po ito, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya sa ako po ito, pagsama na sa itong ibahagi sa inyo, pamamagat ko po, Christian Rest. At ang tema po nito, The Great Invitation of God. Mga kapatid, tayong lahat ay may pinagdadaanan sa buhay. Wala yata nabubuhay sa mundo ito na talagang hayahay ang buhay. Mayaman, mahirap, lahat ay mayroong mga pinagdadaanan at matitining karanasan. Subalit kadalasan kapag tayo mga problema at pagsubok, minsan yung mga tao na sa paligid sa atin, marami nag-aaya sa atin. Marami nag-i-invite sa atin. Lalo na kung wala ka pa sa Panginoon, pagka may problema ka, ayahin ka na kung pare mo, sabihin, para mawala ang problema mo, halika. Diba? Mag-inuman tayo. Malilimutan mo yan kapag tayo ay lalasing na wala na ang problema. Amen? Kaya kita po natin, hinahanapan ng tao ng solusyon ang lahat ng kanyang pinagdaraanan. At kadalasan, sa mga nag-aaya mo sa atin, minsan mali yung nasasamahan natin para gumaan ang ating pakiramdam at ang ating nararanasan. Dito po sa ating binasang Ebanghelyo, ipinapakita ng Panginoon ang dalawang larawan. Christ pointing two pictures in this passage. The one picture of extreme weariness and the other picture is of extreme pressure. Alam niyo mga kapatid, wala yan ang tao na may problema na talaga masayang-masaya. Tataas ang kamay dito na pag may problema masayang-masaya. Minsan ka kaya sa Panginoon na natataranta pa. Di mo ba? Minsan nagagawal pa tayo, hindi natin malam na saan tayo susuli. Bakit mo mga kapatid? Sapagkat pinapakita ng Panginoon na kung ano man yung kanyang mga pinagdaanan at naranasan ay ating din pagdaraanan. Subalit ang pinapakita ng Panginoon, kahit may problema, kahit may pinagdadaanan siya, kalmado lang siya. Mataas ang kamay dito ng pagpipinagdadaanan, kalmado. Hindi siya pinagbubalan pa para mataranta yung iba. Amen? Kaya may sinasabi mga kapatid, this person who has gone as far as he can. Kaya kita po natin, kapag ang isang tao ay punong-puno ng alalahanin, hindi niya malaman kung saan siya pupunta. Hindi niya malaman kung sino lalapitan niya. Hindi niya malaman mga kapatid kung saan niya kukunin ang solusyon sa problema. Kaya may kita niyo mga kapatid, wala kang tao makikita mga kapatid na alalang-alala na nakaupo lang at tahimik. Amen? Bakit? Sapagkat puno siya ng pag-aalala and he cannot take another step, hindi niya malaman kung saan na ilalagay ang kanyang sarili. Ang pangalawa mga kapatid, this is a person who, sabi ng mga kapatid, about to explode. May mga tao naman na pagka matindi na yung pressure o yung lahat na nararanasan niya, gusto na niyang sumabog. Taas ang kamay dito na kaya-kayang dalhin ang galing. Dalhin, hindi halata. Amen? Yung iba minsan, ang malapot na, sasabog na ako. At pagkapag sumabog, umanta kayo.
Kaya kita natin mga kapatid, ito ay pinapakita ng Diyos sa ating lahat. Ang sabi dito, He cannot take anymore. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. At alam niyo yung mga taong very extreme pressure, yan yung mga taong maingay. Salita ng salita. Amen. Lahat ng bagay, mga kapatid, talaga naman nandun yung pagreklamo, nandun yung pag-iingay, lahat na lang itinuturo niya naging dahilan ng mga problema. Subalit ano sinasabi ng Panginoon, sa ganitong kalalagayan natin, ay inaanyayahan niya tayo. Kaya sa mga tabi mo, pag may problema ka, huwag ako saan-saan nasama ng sama. Di ba? May problema ka sa asawa, ay ka ng kumarin, punta na lang tayo sa Walmart, punta na tayo sa SM. Amen, di ba? Amen. Hindi yun ang solusyon sa anumang problema at ating pinagdaanan. Kundi ang solusyon ay ang sinasabi ng Panginoon, come to me. Lumapit kayo sa akin. Kapag ikaw ay sabi ng mga kapatid, sabi pa natin extreme pressure at meron talagang weariness, mas lalapit ka sa tao payamak-payamak na looban. Huwag kang lalapit doon sa tao, nalilito ka na nga, lilituhin ka pa. May mga tao, ano, pag nilapitan mo, papayungan ka, sa halip na makuha mo, kung ano yung dapat na solusyon, minsan naguguluhan ka pa. Amen. Subalit kapag tayo lumalaan sa ganyang pagkakataon, ano sinasabi ng Panginoon? Nabibigatan ka pa. Hindi mo ba malaman kung ano ang gagawin mo? Hindi mo alam kung ano solusyon at saan kukunin ang solusyon? Halika. Halika sa akin. Lumapit ka sa akin. Bakit? Kasi ang Panginoon sa lahat ng bagay, kalmado siya. Amen? Ano man yung ma-encounter niya, payapa siya. Kaya ano sinasabi dito mga kapatid, the first great invitation of Christ is come to me. At sinong inaaya ng Panginoon na lumapit sa Kanya? Yung mga taong lito at yung mga taong may mabibigan na dalangin sa buhay. Tapos ang kamay na merong kabigatang dinadala. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa pamilya, problema sa pera. Pero ay, nag-iba sa akin, problema sa pera. Yung iba, problema sa kalusugan. Di ba? Yung iba, pinoproblema pati kapitbahay. Kaya may kita po natin mga kapatid, tayong lahat ay may kanya-kanyang pasanin at dalangin sa ating buhay. Kaya tayo sinasabi, the person is laboring and heavily laden. Ito yung tinatawag ng Panginoon. Kaya nga sinasabi, extreme time and way now, ready to step or stop and collapse. Ito yung mga tao, mga kapatid, na nawawalan ng pag-asa at handa ng tumigil sa buhay. Amen? Minsan kasi ang akala ng tao, ang solusyon sa lahat ng mga pinararanasan ng tao, yung mawala ka na lang dito sa mundo. Kasi lang yung mundo ito, punong-puno ng problema, punong-puno ng kaguluhan. Kaya makikita niyo yung iba, pupunta na lang sila sa mga tahimik na lugar, naalis mo na doon sa mga maraming tao, para mag-unwind. Amen? Kasi pagka maraming ingay, maraming kaguluhan, maraming mga pasahan sa ating buhay, maraming problema, hindi tayo makapag-isip ng tama. Amen? Disturb ang ating isip. Kaya makita nyo, kapag may problema ka, hindi ka makatulog. Di ba? Pag mayroong mga bagay na intindihin sa buhay, hindi ka mapakali. Hinahanapan mo agad kung ano ang dapat maging solusyon. Amen? Naalala ko mga kapatid, nagkaroon kami ng matinding problema ng pandemya. Yung anak ko na yan, nabagay yung ibig niya. Ibang walang hospital. Lumaki na siya kasi meron siya impacted bibig. Yung bibig po niya impacted po. Patawag ng mga expert doon. Nakahiga siya, nakaano siya. Malapag yung pag sobra ng ano, kinakakit ng buto ito sa panga. Yung kanya, kapraso na lang pala tumindi na sa panga niya. Kapatid. Kaya lang hindi namin malaman, pero alam nyo, wala akong malapitan ng time na yun. Tumawag ka sa mga ospital, hindi pwede. Amen? Pero kapag
Kapag ang Diyos ang nilapitan mo, siya ang gagawa ng daan kung saan wala ka ng madaanan. Di ba sabi nga sa Bible, God will make a way where there seems to be no way. Kaya sa katabi mo, pagka meron ng mga problema, hindi mo na lang sa kadadaan, lapit ka ng gilid. At ang gagawin niya, ituturo niya sa iyo, anak, ito ang daan upang tugunin at makita mo ang solusyon sa problema. Alam niyo, hindi ko alam kung sino lalapitin ko doon. Naalala ko yung isang kasama namin preacher noon na may anak siya, hindi siya preacher ngayon, may anak siyang dentist. So, ginawagan ko, meron siyang malaking clinic din sa San Jose del Monte. Sabi ko, pwede ko ba na rin yung anak mo? Anak mo dyan. Sabi ko, send mo yung kanyang parang x-ray. Nung nakita ko anak mo, hindi kaya yung anak mo daw. Ang kailangan dito yung mga eksperto talaga. Sabi niya, ko, paano kaya yan? Kung na lang yung huli mo lang natapakan. Nagkataon ang mga kapatid, yung palang dating sekretary doon sa Metropolitan Medical Center, sa anak na natatrabaho. Kaya sabi niya, sabi niya, kung ang tulong may bigyan namin sa'yo. Kasi nakita din nila yung picture ng anak ko sa niya. Grabe na yan, hindi yung basta-basta. Sabi ng dentist na anak, kailangan yan, urgent yan. Amen? Alam niyo mga kapatid, tumawag yung sekretary dati ng doon sa ospital. At alam mo, oo, na yung bata ay nila isinan nila yung kanyang x-ray. Kita niyo po. Nagpunta kami din sa Manolos, sabi niya, meron kami dito gamit, pero wala kami doktor dito. Kaya naman kami mag-asawa, pray, alam namin, hindi yan madaling kumahalingin lang, pero hindi siya yung parang nawawa pag kami nararamdaman. Basta, kumahalingin lang siya. Yung gano'n, nakakakot na rin doon. Ito sa mga katulog. At alam niyo mga kapatid, kung dahil namin siya doon, tinanggap agad siya. At nilapanan agad siya ng lunas. Amen? Inoperahan siya, sinaksa muna yung mga naipon doon sa loob, dahil lumaki naman, mga kapatid. So, pinauwi siya. At alam niyo, napakaraming operasyon na pinagdaanan niya doon sa impacted nipple niya na yun. Mga kapatid, at ang nakakatuwa sa Panginoon, napakamahal pala doon sa ospital na yun. At natumaano ng doktor, kung mo na mami niya, ano ba trabaho ng mister mo? Missionary. Missionary? Sabi ko, ano ba pa rin? Dahil rito. Sabi niya, sabi ng aking sister wife, God will provide po, si Elshadai po ako. Alam niyo mga kapatid, yung pang-doktor na yun nag-o-open sa kanya, siya pwede sabi, magkano lang talaga ang kaya. Sinabi namin, kung ano kaya namin, sabi niya, huwag nang sasabihin doon sa sekretary ng ospital na ito lang yung sinisili ko, ako na bahala, tutulungan ko kayo, basta ipanalangin ko lang ako at ang Panginoon. Ito nyo, yung time na yun na napakahigpit na lang ng bagay, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kaya sa katabi mo, kaya ka masyadong pressure. Yung hindi mo kaya, ilapit mo kay Lord. Bakit si Lord ang maglalapat ng akmang solusyon sa lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay. Amen? Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, ito yung kadalasan na pinagagalingan ng ating mga extreme weariness at yung mga burden mga kapatid. Alin po yung minsan yung masyado tayong work hard. Masyadong walang ginawa na kundi trabaho. Kaya makita mo yung tao, masyadong maraming tinatrabaho. Pati sarili na niya, hindi na naman intindi. Laging mag-iinit ang ulo. At sa mga naranasan mo yan, dami-dami trabaho, kapag wala ka lang gusto tumulong sa'yo. Amen? Kaya ano pa mga kapatid, yung sinatawag ng worldliness and carnality, yung umiiral na tukso at kasalanan sa mundo, nilalabanan natin yan. Amen? Aba, hindi ko ganun kadaling tumawa.
Amen? Kaya makikita po natin mga kapatid, ano sinasabi pa rito? Yung money and material things. Ito matindi rin ito. May mga tao din natutulog. May mga tao na nakita ko din mga kapatisan, doon na sa tindahan nila sa palintawang natutulog. Mga nakayong ito. Pero yung kanila magagandang higaan sa bahay, walang laman. Bago mo inintindi nila, kailangan maaga makapagbukas ng tindahan para marami bumibili. Kaya makikita niyo yung mga tao, wala na silang time sa kanilang sarili. Nasa kamay na may oras ka pa sa sarili. Yung pag-aalis ka, nakakasalaming ka pa. Nasusuklay mo pa ng matagal yung buhok mo. Amen? Eh, yung mga nakikita mo sa dami ng trabaho, doon na sa LR, nagsusuklay. Doon na mismo nag-make up. Di pa tapos yung make-up na kayo-kayo na. May make-up na. Bakit mga anto? Workaholic. Amen mo ba? Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, ano ba? Yung loneliness. Nakakaano po yan, nakakapagod. Nasa kamay dito ng hindi malulungkotin. Ha? May nakausap ng kapatiran, ba't ka ba nag-asawa pa? Ay, malungkot ang buhay. Pag walang totoo ba yung sa area? Malungkot ang buhay. Kailangan mag-asawa pa. Pero naman nag-asawa pa, nagpapre-over, nagkamali, nagnapili. Diba? Sa area, kailangan mag-asawa. I-enjoy mo na yung buhay na kaya available sa lahat. Ano ba? Bago mga kapatid, ang tunay natin kagalakan ay ang Diyos. Nasa Kanya talaga. Kapag ang Panginoon ay nasa iyo, masaya ang buhay. Di ba? Kaya ano pa sinasabi mga kapatid, rules and regulation. Amen? Sa lahat ng mga bagay na kailangan natin sundin na may pressure tayo. Amen? Kaya nga sinasabi dito mga kapatid, the reason of all this not knowing the truth of life is one of the major cause. Ito yung nakakalimutan ng tao, maiksi lang ang buhay. O taas ang kamay ng sumpama buhay. Ako huwag ka lagi nagbabansa. Huwag ka lagi nag-aalala. Bakit iyon ay nakapagpapaiksi ng buhay? Amen? Huwag mo na isipin paano mo ito babaguhin. Bakit ba ipipihit ang mga isip at utak nito mga kasamahan ko pa? Hindi mo na problema. Ano dapat mong gawin? Ilapit mo kay Lord. Amen? Bakit? Lahat tayo limitado magagawa natin. Amen ba? Isip natin, paraan natin, solusyon natin. Maski buhay natin, limitado. Amen? Matanong may katabi mo, ilang ka na yun. Tapos nag-aalala ka pa. Nagbabalisa ka pa. Di ba? Nakapakapangit naman tingnan ka na nasa kabaho may payat na payat ka. Ang hirap ng nasa kabaho ay talagang humpak na humpak ang pisngi. Bakit? Namatay sa sobrang pag-iintindi sa buhay. Kasi sa katabi mo, easy lang. Easy. Amen. Huwag mo ilagay lahat dyan yan. Hindi natin kaya yan. Kaya nga nagsabi ng Panginoon, kung nabibigatan ka, halika. Halika. At pagagaanin ko ang lahat ng iyong pinapasan sa buhay. E saan ka ba naman nakakita ng tao may pasang 2 kamang bigas na nakakakindi ng maganda? Di ba? Gusto nga natin wala tayong hindi. Tama ba? Gusto natin yung magaan ng lahat ng bagay. Dahil ang gusto natin, payapa at masaya. Di ba? O taas ang kamay na pagkami ang walang pera, problema. Ha? Masabihin natin, siyempre bakit po, daming bayan eh. Di ba? Alam ka naman hold up ka. Alam ka naman mag-iinap ka para magkapagano ka. Lalapit tayo sa Panginoon. Amen? Ilalapit natin ang lahat ng bagay sa Kanya sapat ang lahat ng biyaya ay bumubukal sa kamay ni Yahweh at Shaddai. Amen? Kaya nga sinasabi, beds with the Christ will give them rest. Ito yung kulang sa tao. Amen? Minsan nakahiga na tayo, oras ng pahinga,
hindi pa napapahinga. Nasa kamay dito na pagkanahinga ko, ang sarap naman humiga. Ay, salamat. Maya-maya tulog na. Ay, hindi na kahinga na, hindi pa rin napapahinga. Sabi mo sa katabi mo, ang ibig sabihin ng tahanan ay pahinga. Mataas ang kamay na pag nasa inyo ka, pahinga. Pahinga isip, pahinga puso. Eh, yung ibig sabihin, wag ko dito pag nasa labas ng bahay na papahinga. Pag nandito sa loob ng bahay, talaga naman, apoy ito po dito. Eh, tandaan niyo po ang tahanan ng ating pahinga. Kaya sa katabi mo, pagka matutulog ka na, bitawan mo ng lahat. Lord, pagdadasal mo, ito pong gumugulo sa isip ko, nilalagay ko po sa akin. Lord, marami naman akong bayarin. Hindi ko alam kung saan nakukuha, pero sa iyo, bumubuka ng masaganang pagpapalang higit sa sapat, kaya ikaw na po ang bahala sa akin. Kaya naman yung tao, payapa ang kalooban, isa lang sinasabi niya, may awa ang Diyos. Ibig sabihin ni awa ang Diyos, may magagawa ang Diyos. Amen. May magagawa ang Diyos sa ating mga kapatid. Kaya nga ano sinasabi dito mga kapatid, the answer to rest is coming to Jesus Christ. Rest is available. Sabi mo sa katabi mo, available lagi ang mapahinga. Amen. Available nun. Kailangan yung tao na dapat magpahinga ang ayaw na mahinga. May nakausap na ako matanda, sabi niya, oh brother, siguro pag ako'y malapit sa mundong ito, mapapahinga na ako. Ang sabi sa kanya, hindi ka nakakasiguro. Bakit? Eh kung wala kang malalang na relasyon kay Lord, baka hindi ka pahingahan, hindi ka galangan. Ewan ba? Bakit mo mga kapatid, isa lang naman ang sagot at solusyon, ang Panginoong Jesus. Ang laging anyaya ng imbitasyon, halika. Halikayo. Halikayo sa akin. Amen? Kaya nga sinasabi mga kapatid, but we have to come to Jesus Christ in order to receive the rest of God. Alam niyo sa mundong ito, kung wala ka kay Lord, wala ka pahinga. Wala. Ang buhay pa naman sa mundo ngayon, napaka-materialistic ng tao. Ang buhay pa naman sa mundo ngayon, competition. Para sa kapatirin natin, bali po, mag-pray mo ang kapitbahay. Pag nagtaas ko ng bahay, nagduduktok din siya ng bahay. Kaya na nagtataas para mahanginan kami. Ang ginagawa na pag kami nagtaas, magtataas. Sinusundan niya. Ewan mo ba? Sabi ko, sister, hayaan mo na huwag na yung pag mo ng balisayan sa sarili mo. Kaya ako tumaas. Tinikadan man yung pagluhin mo. Ewan mo ba? Kaya sa mga tabi mo, iwasan mo makipag-competition. Ang buhay ay hindi competition. Ewan mo ba? Kung ano dumating, thank you. Bakit lahat ng bagay ay may panahon para sa Panginoon? Amen? Kaya nga sinasabi ito mga kapatid, the difference between the two rest promised by Jesus Christ, I will give you rest. This is the rest of salvation and satisfaction. Alam mo yung tao may kapahingahan, yung tao nasisiyahan at kontento sa buhay. Mataas kami ng kontento. Ano kung hindi ka ng kontento? Daming problema. Di ba? Halimbawa, hindi ka kontento, yung kumarin mo, ang gwapo ng mister, hindi ko naman ng mister mo. Sabi pag hindi ka na kontento, di ba? Isa lang sasabihin mo, may kanya-kanya naman kagwapuhan ng tao. Di ba? Kasi pag doon pa lang sa bagay na yun ay hindi ka na kontento, marami nang magiging problema sa buhay natin. Mataas ang kamay ng kontento, ikaw ang tao masaya. Ikaw ang taong payapa. Bakit hindi mo pino-compare ang sarili, ang buhay mo at kabuhayan mo sa iba? Amen. Isa na sinasabi mo, pagbiyagan bigay ni Lord, salamat kay Yahweh El Shaddai. Amen, diba? This is the rest of deliverance from slavery and bondage of sin. Ito yung kapayapaan na alam mo
walang nakakadena sa buhay. At sa kamay dito ng malayang malaya, walang nakakadena. Amen? Kasi alam niyo minsan, kahit wala tayo sa rehas, may mga tao hindi nakakulong sa rehas, pero bilanggo. Bilanggo. Pag nakasabay niya yung nakaaway niya, bawal tumawa. Ewan mo ba? Pero yung taong malaya, kahit makapagod pa yung naninira sa'yo, I don't care. Bakit? Alam mo, ikaw ay nasa tama. Ikaw ay nasa katotohanan. Ewan mo ba? Kaya sa katabi mo, ganun lang ang buhay. Ang tao sa damakbak ang iniisip, sa damakbak ang gusto makuha sa mundong ito, pero iniwanan naman lahat. Kung karabitin ka tabi mo, iniwanan mo rin yan. Sabi nga ni sa kapatiran natin, may kaya sa buhay eh. Ano, brother ko, kami ng mag-asawa, nag-i-enjoy na lang kami, punta kami Japan, punta kami ng ibang bansa, yung mga napera na ito namin. Punta naman yung mga anak namin, pinagkanya-kanya na namin yung kanilang mana. Pwede na naman mag-enjoy kami. Abay sa akin ngayon kami, 67 na pa rin. Kumayon kami ng kumayon. Pagkatapos ng galing kakayon pa rin kami. At pagkatapos yung iiwanan lang namin ang tawag doon sa mga bulaksa. Di ba? Pwede i-enjoy natin kung amin. Mamatay naman kami mag-asawa. Yung pinaghirapan namin ay na-enjoy namin. Amen? At as kamay na na-enjoy ang buhay. Hindi yun ako. Minsan nakita ko na yung mga magulang talaga, ibang klase. May mga edad na wala pang iniintindi po yung mga anak. O yung mga apo. Hindi na makati ng gawain po mga apo. Ang iniintindi. Pero tandaan po natin, ang buhay ay maisila. Kaya sa tabi mo, ipahinga mo naman yung isip mo. Ipahinga mo naman yung puso mo. Ipahinga mo rin yung physical ng katawan kasi kailangan mo pa ng lakas para sa mga susunod pa na hamon ng buhay. Basta na maging masaya. Lagi tayong masaya ang kalooban. Amen? Kaya ang sinasabi, you will find rest for your soul. This is the rest of sabi mga kapatid, sanctification, pleasure, and satisfaction, confidence, and completeness. Amen? Lahat ng bagay na yung mga kapatid, ano yung pleasure, satisfaction, confidence, and completeness. Tapos kamay dito na masasabi mo ang buhay mo yung kompleto. Ha? Totoo ha, yung totoo. Hindi yung sinasabi mo kompleto, pero may hinahanap ka pa, ito wala pa, ito wala pa. Amen po ba? Di maayos ito, di maayos yun. Amen? Bakit mga kapatid, tandaan niyo po, Jesus is enough sa ating buhay. Basta nasa ating si Lord at tayo lang sa Kanya, kompleto ang buhay natin. Amen? Kasi makamit mo man ang lahat ng bagay kapag wala si Lord, wala yung pleasure, wala yung satisfaction, wala yung confidence, wala yung sanctification sa ating buhay. This is the rest of refreshment, rest of refreshing our body, mind, and spirit. O, tingnan mo mukha ng katabi mo. Mukhang nakatulog ba kayo? Amen? Rest of refreshment. Amen? Kinikita niyo yung mga tao ikakasal, yung mga tao ng birthday, yung mga asawa mag-anniversary ng wedding. Alas hindi na mga anak, magtulong na kayo. Para bukas, ang ganda-ganda mo may kapal. Parang fresh na fresh ka. Bakit? Yung mga tao, fresh naman kinakain, pero yung itsura. Depressed. Bakit mga kapatid? Hindi po natatanggap ng katawan ng tao ang sustansya kapag ang tao ay maraming iniisip na problema at kabalisahan sa buhay. Amen? Kasi may mga tao, kain ng kain pa yan. Tulog ng tulog po yan. Okay. Wala talaga. Amen? Bakit? Sa
dami ng iniintindi niya at pasanin niya sa buhay. Amen? Kaya nga sinasabi mga the second invitation of Jesus Christ is, take my yoke upon you and learn from me. Bakit po? Sabi ng Panginoon, hindi kayo. Basahin ninyo ang aming pamato. Sa parang ang aming pamato ay magaan at makasusumpong kayo sa akin ng kapahingahan. Mag-aaral kayo sa akin. Ano ang pinapakita ng Panginoon? Naalala niyo po nung sila nasa bangka at ang mga alagad ay tawag nila sa amin yung mga alagad, tatawid sila sa lawa pero nasa lubong nila ang malakas na unos. Ano ang tinuturo sa kanila ng Panginoon? Pero sabi ng mga alagad, Lord, ano ba naman kayo? Hindi niyo ba alam na nalulubog na tayo? Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, ang lakas ng... Pero ang Panginoon na saan? Natutulog sa gitna ng malakas na unos. Mataas ang kamay na ganyan to. Ang laki ng problema. Pero tingnan mo siya, masang na lang ang likod na nangangatulog na tulog. Nagiginig pa. Ang dami-dami kalungkutan ng buhay. Pero tingnan mo siya, ang sarap ng susubo ng pagkain. Yung iba, susubo na nanginginig pa. Di may subo-subo, bakit iyak na iyak? Mo ba? Pero tingnan niyo yung pinapakita ng Panginoon, payapa siya sa gitna ng unos na dumarating. Nakakatulog. Ano sabi ng Panginoon? Ba't kayo natatakot? Ba't kayo nababalisa? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Ang lagi hinahanap ng Panginoon sa atin, pananampalataya. Kaya sabi mo, kapag may faith ka, kapag may pananampalataya ka, ano man ang pinagdadaanan ng bigat at solidaryo ng buhay, mapagtatagumpayan mo. At ano hinihingi ng Panginoon ng pananampalataya? Hindi mo basta great faith hindi yung malaki na. Ano hinihingi lang ng Panginoon ng pananampalataya? Kasi liit lang. Kung magkakaroon lang kayo ng ganitong butil ng mustasa na pananampalataya, mauutusan niyo ang lahat. Nung umalis siya, mauutusan niyo ang lahat ng biyaya na lumapit at dumating sa ating buhay. Amen? Taas ang kamay na gusto mo may dumating na napakagandang blessing na hinihingi mo, tawagin. Ang kinig mo, bakit? Meron kang pananampalataya. Sabi ng Panginoon, may malaki hinihingi sa iyo. Ganun ang maliit, mauutosan niyo na ang lahat ng bagay na ito'y umalis at ito'y lumapit at dumating sa ating buhay. O taas ang kamay ng ibiyayan, matagal na rin iniintay na dumating. Tiwala ko ang yun. Pero gamitin mo yung mapagyarihan ng pananampalataya. Sabi ng Panginoon, pwede mo sabihin si Tumor nito, tumalon ka sa dagat at ito'y tatalimas. May kaguluhan, tawagin mo ang kapayapaan. May karamdaman, may sakit sa pamilya, tawagin mo ang kagalingan. Amen? May kahirapan, tawagin mo ang kaginhawaan. May kalungkutan, tawagin mo ang kagalakan. May kabalisahan, tawagin mo ang kapayapaan. Matangkapit-ibig na tayo mo, meron ka na. Hindi mo lang ginagamit. Amen po ba? Hindi ginagamit. Kaya lang sinasabi mga kapatid, ano yung pinapakita dito ng ating Panginoon? Bakit mag-aaral tayo sa Kanya? Because Christ is gentle and humble. Tingnan niyo po ang Panginoon nung ilapit sa Kanya sa Maria Magdalena. Kung siguro tayo yun, baka magsisikaran namin ng mga tao ngayon sa akin. Walang ginawa kundi magsalita ng masalita, hindi maganda. Pero hindi po si Lord sa gitna ng napakaraming taong utok na utok sa Kanya, mga pangasinig magaganda sinasabi, naguguhit lang siya sa lupa.